And joining us now on the show, we have Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Apo, may Mayor, alert level 3 na ho ang Mayon Volcano. Ano po ang mga naging adjustment po ng LGU? we already evacuated a number of families. The actual count is 119 families, but we have to evacuate almost 176 families. And we are tracing the 59 family kung asan po sila. Pero ito ho ay karaniwan ho ba para sa mga residente dyan? Kailan ho yung huling pagkakataon na ito po ay naging alert level 3 sa Mayon Volcano? Noong 2023, nag-evacuate na din po tayo. Pero marami po yun kasi medyo tumaas yung alert 2 noon. Kasi kung umabot ng alert level 4, almost 3,000 families po ang i-evacuate po namin. So sa ngayon ho, hanggang anong kilometer po yung in-evacuate niyo po ng mga pamilya? Sa 6 kilometers lang po ang i-evacuate namin. Kasi yun po ang advisory ng TDOC na i-evacuate na yung within 6 kilometers. Sa permanent danger zone. And out of the 176 families rather, nasaan po sila ngayon? Sa evacuation center po sila, 2 evacuation center. At yung isang barangay na may isang family lang naman, nandun po siya sa family niya, nag-evacuate muna. Pero sa ngayon, may 2 evacuation center po kami sa Barangay Tagaytay and Barangay Barin. And paano po ang kanilang kabuhayan? We understand that many of those living within the danger zone use that land to farm. Naging agrikultura po ang pangunahing kabuhayan. Ano po ang tulong ng gobyerno po sa kanila? We already coordinated to DSWD na magpo-provide po sila ng food pack. Then after po niyan, we will coordinate also with maybe DOLE or DSWD again regarding forecast for kasi hindi naman lang pagkain po kailangan nila. Kailangan din po pa rin nila ng cash kasi doon sa mga ibang kailangan po na pamilya nila. So assistance, financial assistance. Hindi namin sa national government. Okay. Kung ikukumpara po yung 2023 sa ngayong taon, ano pong pagkakaiba? Does this worry you? Does the volcanic events or activity worry you? Actually, sa ngayon, lahat naman rockfall event ang nangyayari. Wala pa naman mga earthquake, volcanic earthquake. Kaya naghihintay lang po kami sa advisory ng CBOX kung ano po ang findings dito sa activities ni Mayon Volcano. Yung previous po kasi, tuloy-tuloy din po yung activities pero hindi din po ganong kalakas. Pero medyo mahaba-haba po yung ginawa po nating evacuation po nun. Almost 6 months po. Kaya medyo mahirap din po sa mga local government na alagaan po sila in 6 months. Oo, sa evacuation center po, nanatili. Naging sapat naman ho ba yung resources noong 2023? And through the help of the other organization, medyo na-survive naman po natin at okay naman po yung sitwasyon ng mga IDPs natin sa evacuation center. And were there residents who have been resistant on evacuating this time around? Sa ngayon po, malalaman po namin dito sa 59 families kasi pupuntahan po sila ng PNP and Armed Forces of the Philippines para ma-check kung asan po talaga sila. Pero kung kailangan silang ibaba talaga, ibaba po natin kasi yun po ang advisory at tina-target po talaga natin yung Zero Castle. And how is the breathability of the air around the Mayon Volcano? Kamusta? Oo. Oho. Yes ho. Yung di talaga namin yung Mayon Volcano po sa ngayon. Oh, medyo choppy ho ang linya ho natin, ano?
Pero pwede hong pakiulit, kamusta naman ho yung hangin dyan? Ngayon naman po, mayon po talaga, malakas talaga ang ulan dito sa amin. At nako-cover po siya ng clouds talaga. Kaya hindi talaga namin mag-visualize si Mayon kung ano talaga ang nangyayari. Pero nag-aasa lang po kami sa advisory ni T-Box. Oo. And how are flights getting affected? Mga papunta po dyan, so yung mga dumadaan ho ng Albay? Continuous naman po yung flight. Wala naman po kinakancel na flight. Then, Reroute na lang. ako lang naman, medyo lang po sila sa Mayon. Ano po binabantayan po ng LGU? Ano po yung mga tsansa na ito po ay umakyat pa ng alert level 4 o kaya magkaroon po ng other hazardous events? Pero kung dumami di po yung volcanic earthquake, then sunod-sunod po to, siguro itataas po yan ng T-Box na mag-alert level 4. Pero syempre, mas nakakalam po si T-Box kung i-raise na po nila sa alert level 4. So, yung earthquake po talaga ang pinakasenyalis po ninyo dyan. Kasi even surrounding na Mayon, maririnig po nila yon kung talagang dumbong na yung Mayon. Sa paikot po niyan, nararamdaman po nila yon. Yun nga lang, 2023 ho, sabi ho ng FIVOX, tahimik lamang yung pag-erupt ng bulkan. Baka na po kasi hindi hazardous masyado. Pero ang problema po, napoprolong si mga tao natin doon sa evacuated temple. On the other end, we do know na pagka nag-alboroto po itong Mount Mayon, nagdadagsaan din po yung turista para mag-picture. May ganun po bang nangyayari ngayon? Pero naman po, siguro darating po yan. Pero naglagay po kami kung saan lang po sila pwede pumunta at saan nila makita yung Bulkang Mayon. Which areas is that possible to do? We have the Kitwinan Hills, the Sumlang Lake, the Kitinday Hills. Yan po, basta outside 6 kilometers. Okay. And finally, what advice would you give to residents sa ngayon with the situation now? Hindi ko po yung remaining families na dapat po mag-evacuate, mag-coordinate na po sa barangay official at ilalagay naman po sila sa magandang sitwasyon at alaga naman po sila ng local government at ng national government para naman doon po sa mga pangangailangan po nila. Okay. Maraming salamat po para sa inyong oras. Ako po ay taga Bicol din, taga Santo Domingo. Pero di ko pa nadayo yun. Hopefully one day I'll be able to go in a safer time. Thank you so much for your time this morning. We have Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldod Jr.